kagaya na kapag pinapakita sa atin. Pero kapag teorya na di mo ang lore na kasunod, hindi siya mabilis makuha. Yung misteryo ng isang tatlo ay napakahirap ni paliwanag. Pero mas mabilis siguro matutunan kung ating ipapakita. Si Joseph Martino, mas mabilis niya itong pinaliwanag. Nung kumuha siya ng isang kumot at pinuot niya sa tatlo. Sabi niya, ito ang isang tatlo. Ito ang isang tatlo. Isa lang ay may tatlong fold. Mas mabilis kapag nakikita ang isang tatlo. Kaya siguro ito yung hamon, lalo na dito sa ating mga leader ng ating mga PEC kaya mo tumama. Actually, ito ang ating pagkukumama. Kita mo pa. Pero try natin ito. Try natin sabay-sabay pagpilayan at amunin ang mga leader na ito kung paano ipapakita ang isang tatlo sa ating mga pamayanan. Una, kung gusto natin ipaunawa at ituro ang isang tatlo, dapat ipakita natin ang pagmamahal tulad ng pagmamahal ng Ama. Ikalawa, kung gusto natin ituro at ipakita ang isang tatlo, kinakailangan natin maglingkod tulad ng paglilingkod ng kanyang anak. At ikatlo, kung gusto natin ipakita at ituro ang isang tatlo, kinakailangan natin maging inspirasyon tulad ng inspirasyon ng banal na Espiritu Santo. Doon sa unang binasa, nagtatanong siya, sino ba ang dakilang Diyos? Ito na yung Diyos na gumawa ng lumala. Ito yung Diyos na nagpalaya sa mga Egyptyo mula sa mga alipin. Tunay dahil dakila ang pag-ibig ng Diyos. Kaya siguro ang tanong, meron bang kadakila ang inyong pag-ibig? Kasi tukso sa ating lahat at sa mga taong simbahan, maging sa mga kapalitan, na kapag sila ay naging leader ng simbahan, naging silang makapangyarihan. Kaya minsan natatakot ako na kapag natutokso ako, magsabi na, kunan mo ako ng tubig kahit napakalaman ko na ng dispenser. Nahihiya ako na kahit magsabi ako, lutukan mo ako ng paborito ko, kaya sinisikap ko kahit papano magluto para sa sarili ko at para sa iba. At iniiwasan ko ang mag-utos ng kahit maliliit na bagay. Dahil para sa akin, ang pagmamahal tulad ng pagmamahal ng Ama ay paglilingkod para sa iba. Kaya yung ikalawang punto ay pagmamahal ng Diyos na ipinakita ng kanyang anak. Napakaganda. Hindi lang siya nanatili doon sa konsepto na siya ay pag-ibig, kundi sinikap niya na bumaba sa atin upang maramdaman ang kanyang pagmamahal. Tukso sa atin na kapag tayo nagmamahal, inaalala natin ang ating minamahal. Tulad sa aming mga kapalitan, tulad sa ating ibang mga leader ng simbahan, na minsan, natutokso tayo na ito sa akin to, organisasyon ko to, akin tong komunidad, simbahan ko to. Kaya ang sino ang papasok dito ay dapat dumaan sa butas ng karayon at dapat pumasa sa ating batayan. Kahit sa pamilya, kapag inari natin ang ating mga anak, kapag inari natin ang ating mga asawa, halos ayaw natin sila magkamali. Kung tunay tayo tulad ni Kristo at nagmamahal tulad ng Diyos, sana hindi natin pinahali ang ating mga minamahal, kundi pinalalaya at tinatanggap ang kanilang pagkakaiba-iba, maging ang kanilang kailangan. Kung magiging tulad tayo ng Ama, kung magiging tulad tayo ng anak sa kanilang pagmamahal at pagsaservisyo, magiging tayo inspirasyon ng bawat
bawat isa. Ang tatak natin mga Kristiyano ay sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kapag pinag-isa natin ito, mauuwi ito sa ngalan ng pagmamahal.